So ang inyong napanood mga kapolitika, yung viral na video na pinag-uusapan ng ating mga netizen dito sa mundo ng social media, at post po ito ng kilalang pageant vlogger na si Luis Portelis dito sa kanyang social media page. So ano ba yung nakita natin sa video? Ito di umano mga kapolitika yung naganap kasi nga nagkaroon ng system issue or system failure doon sa MGI All-Stars kagabi dahil sa milyon-milyong boto na pumasok sa kailang website at hindi kinaya ng server yung sobrang dami at massive votes na supposed to be is ibabagsak ng mga supporters ng mga candidate dito sa kailang beauty pageant competition. So ang naganap daw dito according dito sa ating nabasa sa caption at yung comment ng ating mga netizen na mismo is nandun sa venue nung beauty pageant is ang ginawa dahil nga hindi na makaboto doon sa website ay direct na silang mag-swipe doon ng credit card nila para sa boto, at I believe na marami talagang mga may kaya doon na umattend at talagang kung ang limit nila halimbawa ng kanilang credit card is 1 million, so pwedeng half nun mga kapolitika ay iboto or ibagsak nila doon sa candidate kasi merong mga issue nga katulad dito kay Gazini Ganados na supposed to be is nagbayanihan ang mga Pinoy netizen dito sa pagboto sa kanya is hindi natuloy dahil nagkaroon ng system issue doon sa kailang website. Kung kaya nga napakaliit ng boto na nakuha ni Gazini doon para sana is makatungtong siya ng top 3. So dahil doon ang naganap is nag-swipe sila ng kanilang credit card doon yung mga may kaya kasi nangyari naman na ito doon sa Miss Grand International 2025 sa panahon ni Emma Tiglao na kung saan is direct voting na mismo doon sa sa venue. Inilalako na ni Nawat yung voting doon sa venue ng Miss Grand International 2025. So ganito yung nangyari kagabi mga kapolitika, kung kaya marami yung di ba mga nagdududa kung bakit ganoon kalaki ang nakuha ni Vanessa Pulgarin. Kung totoo man yung boto niya, siguro is merong someone doon na mga supporters niya na mga Latinos or Latinas or whoever na gustong iboto siya at binagsakan ay baka may nag-swipe ng credit card doon. So yun kasi ay talagang nakita natin dito sa video na kung saan ang mga tao is pupunta doon sa technical team ng MGI All-Star or ng Miss Grand International para mag-swipe ng kanilang credit card according dito sa video na sa caption ng video na ating napanood. So ganun po pala ang nangyari, at ngayon is nagsalita na itong si Gana at sabi niya dito sa kanyang social media mga kapolitika ay magboto sana yung kanyang mga supporters, yung mga African supporters niya at yung kanyang pamilya, pero hindi daw makapasok yung boto. So hindi natin alam, hindi tayo makapag-conclude mga kapolitika kung ito ba ay sabotage dahil nga bakit naman that time pa na yun is hindi makaboto yung mga tao na gustong sumuport sa candidate na gusto nila. So hindi tayo makapag-conclude or hindi tayo makapagsabi na nasabotahe yung ibang candidate or ibang mga delegate. Pero sana is ayusin ito ng Miss Grand Organization kasi how much more 'di ba yung kailang kikitain kung hindi pa nagka-offline yung kailang system. So yun mga kapolitika, at first time pa naman ito at trial pa ito. Sana sa susunod is ayusin nila yung kailang system kasi very unpredictable yung nangyari kagabi na marahil ay hindi inakala ng MGI All-Stars na ganun po pala kalaki ang boto na papasok sa kailang system. So sana sa susunod is maayos na para mawala yung maagam-agam at mga pagdududa ng publiko na baka nasabotahe yung ibang kandidata. So, ang caption dito ni Luis Portelis sa kanyang social media, people at the venue are reporting that MGI set up a voting station where attendees can purchase votes using a credit card. After the online voting system went down, they are determined to secure that coin no matter what. So, nag-swipe na lang sila ng credit card doon kasi ang credit card limit is malaki. Most especially pag good payer ka, good spender ka, ay talagang malaki yung limit kahit pa milyon-milyon mga kapolitika. So, kahit isang swipe mo lang doon, pwede kang makabill ng 500,000. So, depende kung ilang boto yung kukunin mo. So, ganun yung nangyari pala doon kagabi. Talagang bagsakan para dito sa $1 million na pa-premyo ng MGI All-Star. So kung sa susunod na mga taon is magkaroon ng strategy yung ating bansa para sa isang representative, sana is isa lang para hindi na mahati yung boto
at para sa $1 million ay pwedeng siguro yung iba baka malaki pa mga kapolitika, especially to kay Vanessa Fulgarin, pwedeng sumugal siya para sa kanya pa rin yung second crown or second title. So meron pong pageant supporters na nandun mismo sa venue at na-testify siya dito nga sa mga kaganapan nung nagkaroon ng system issue, kasi more than 30 minutes yung hinintay ng mga pageant supporters bago na ibalik yung live telecast ng MGI All-Star. So sabi dito ng isa sa mga nanood mismo doon sa venue, "I was at the venue and personally witnessed the situation, so please do not blindly believe the rumors being circulated by the author of the post. Information that comes from unreliable sources is often exaggerated as it gets passed from person to person. If you were not actually present at the event, please be cautious before accepting such claims as facts. From my perspective, the post appears to be driven more by personal bias than by objective facts. The author has long shown a negative attitude toward an organization and seems more interested in attracting attention than presenting accurate information. No one should make accusations against others without clear evidence and verified facts. Based on what I personally witnessed, the claims made in the post do not reflect what actually happened. Before judging the situation, I encourage everyone to seek information from reliable sources or credible sources and consider the facts carefully rather than relying on rumors and speculations." So dito is pinabualaanan niya mga kapolitika na dapat is mag-ingat tayo sa pagpapaniwala ng mga information na hindi pa na-verify. So tayo again is hindi natin kino-confirm na merong pagnanabotahe na nangyari doon sa nasabing offline ng kanilang system, pero sana sa sunod is maging maayos na para mawala yung mga pagdududa at maagam-agam ng publiko dito sa naganap. Most especially na hindi natin makontrol yung mga narrative at yung opinion of course ng publiko kung ano ba talaga yung nangyari. At yun mga kapolitika ang pinaka-latest ngayon dito nga sa video na kumakalat sa social media patungkol sa viral post ni Luis Portelis na kung saan ay nagbotohan na lang daw di umano doon sa venue gamit yung kailang credit card, kasi nangyari naman na ito doon sa Miss Grand International 2025. So nag-swipe na lang sila ng card nila para magbagsak ng boto. At sa tingin ko is wala naman pong problema doon kasi mabibil naman sa kanila yung votings ng mga kandidata doon sa MGI All-Star. Pero hindi natin sinasabi mga kapolitika na yung system failure is part ng pananabotahe. Okay? So para malinaw po sa ating mga viewers at para rin sa kaalaman ng lahat, ito ay base lamang po sa ating personal na opinion. So para sa atin, kung nagkaroon ng botohan doon sa pamamagitan ng pag-swipe ng credit card, para sa akin is wala naman pong problema doon dahil ano naman yun, consent naman yun nung owner ng mga cards kung sila ay bumoto doon mismo sa system. So mga kapolitika, ano po ang inyong masabi dito sa video na kumakalat sa social media na di umano'y nagkaroon ng botohan doon sa venue mismo ng Miss Grand International? Sa tingin nyo ba is okay lang ito para sa mga candidate na gusto nilang suportahan? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. I'm standing at the top 5 of first trans woman on the top 5 ever. And I'm ready to inspire everyone. And no one on the stage can do that good like me. Thank you.